Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Precious Samantha P. Agapay from Tan Sigara. Ngayon, tatalakayin natin ang globalisasyong teknolohikal. Ano nga ba ang globalisasyong teknolohikal? Ang globalisasyong teknolohikal ay tumutukoy sa mabilis na paglaganap at paggamit ng makabagong teknolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, nagiging mas konektado ang mga bansa at mas nagiging mabilis ang daloy ng impormasyon at serbisyo. Halimbawa nito ay ang internet, artificial intelligence, social media, robotics at mga makabagong gadgets na nagdudugtong sa mga tao saan mang dako ng mundo. Kung dati, inaabot ng ilang linggo ang pagpapadala ng sulat, ngayon ay ilang segundo na lamang gamit ang email o chat. Ang positibong epekto naman nito ay isa sa mga pinakamahalagang positibong epekto ng globalisasyong teknolohikal ay ang mabilis at mas madaling komunikasyon. Ngayon, kahit nasa ibang bansa ang ating pamilya, kaya na nating makausap sila sa pamamagitan ng video call o instant messaging. Bukod dito, napakalaki rin ng naitutulong ng teknolohikal sa kalakalan at negosyo dahil sa e-commerce platforms gaya Shopee, Lazada at Amazon. Mas nagiging maginhawa ang pamimili at mas lumalawak ang merkado ng mga negosyante. Mahalaga rin ang ambag ng teknolohiya sa edukasyon. Mayroon na tayong online classes, digital libraries at open courses na nagbibigay ng mas madaling access sa impormasyon at kaalaman. Kahit nasa malalayong lugar, pwede nang makapag-aral basta may internet connection. Panghuli, nakakatulong din ito sa medisina at agham. Halimbawa, may mga makabagong gamit para sa operasyon, mabilis na pagbuo ng bakuna at paggamit ng artificial intelligence sa pagsusuri ng datos para masolusyonan ang mga problema ng lipunan. Ang negatibong epekto naman ay subalit tulad ng lahat ng bagay, may makaakibat ding panganib ang globalisasyong teknolohikal. Una, hindi lahat ng tao ay may pantay na akses sa internet at gadget. Ang tawag dito ay digital divide. May mga bansa o komunidad na napag-iiwan dahil sa kakulangan ng kagamitan at koneksyon. At mabilis ding kumakalat ang maling impormasyon o fake news sa social media. Kapag hindi tayo maingat, maaari itong magdulot ng pagkalito, takot o maling paniniwala. Ang sobrang paggamit ng teknolohiya ay nagdudulot ng isyu sa kalusugan. Marami ang naging tamad sa pag-ehersisyo, nakakaroon ng eye strain o nalulong sa online games at social media. Maaari rin itong magdulot ng pagkakahiwalay sa personal na ugnayan ng tao sa kanyang pamilya at komunidad. Aral o natutunan. Mula sa mga positibo at negatibong epekto, natutunan natin na ang globalisasyong teknolohikal ay isang makapangyarihang kasangkapan. Maaari ito maging daan tungo sa kaunlaran, edukasyon at pagkakaisa ng mga tao sa ibang panig ng mundo. Ngunit, mahalaga ring tandaan na kailangan ng tamang paggamit at disiplina kung gagamit natin ang teknolohiya ng responsable
tulad ng iwas sa maling impormasyon, tamang oras sa paggamit ng gadgets at paggamit nito para sa pag-aaral at kabuhayan. At tiyak na makakatulong ito upang maging mas konektado, mas produktibo at mas maunlad ang ating kinabukasan. Iyon po ang tungkol sa globalisasyong teknolohikal. Ang pinakamalaking hamon sa atin ay kung paano natin gagamitin ang teknolohiya bilang daan sa kaunlaran at pagkakaisa at hindi bilang dahilan ng problema o pagkasira ng ugnayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana may natutunan kayo at magsilbing paalala ito na sa tamang paggamit ng teknolohiya. At yun lang po at salamat.